Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia para sa isa na namang panibagong kwento na ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. And syempre, alam kong kanina pa kayo nag-aantay, kanina pa nag-aabang kung meron na bang bagong upload. Maraming salamat po. Lalong-lalo na at 49,900 na po tayo as of recording this video. So, maraming salamat po. Naku naman, mukhang sa Thursday and Friday na yung ating sariling kwento. Nakakakaba. Hindi ko pa nare-record pero sige, ere-record ko. Hindi ko alam kung paano pero sige, ating susubukan. Pero bago ang lahat, welcome po sa mga bago nating subscribers. Hello sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe, syempre. And sa mga tumatangkilik sa atin mula nung madiskubre nila tong channel na to, hanggang ngayon ay tumatangkilik pa rin. Maraming salamat po. And bilang pasasalamat nako, akin pong babasahin ang inyong mga pakomento, pa-shoutout hanggang sa makakaya ko po, hanggang sa kaya ng ating oras. Hello kay Jason Lamki, maraming salamat po. Maraming salamat Clark Joshua Tabalba, ayun, Gail Easy, Marites Laureta Yante, maraming salamat Luna Lollipop, ayun. Maraming thank you rin kay Edward Ray Odero. Maraming salamat po sa iyo, Edward. Sally Buma, Miss J, maraming salamat. Marlon Royo, thank you so much. Victor Cos, thank you. Maraming salamat sa iyo. Cling Family, Glendora Cayetano. Ayun, hello po. Ayun, na-shout out ka na ha. Ayan, hello kay Roslyn Valencia. Maraming salamat sa iyo, Roslyn. Jasut Channel, Gloria Frix Magno. Maraming salamat. Ayun, thank you din kay Lance Herrera, Janelle Maceda. Thank you so much po. And hello din kay Elizabeth Lagunday. Ayan, Doris De Leon, Jamie Rodriguez, Joanna De La Fuente, maraming salamat. Mary Jane Cahudo, thank you Mary Jane. Rachel Lapos, Rain Shine, Lanzi Nathan, thank you. Ayan, maraming salamat din. Sa lahat ng nakikinig sa atin, si Michael Matugina, maraming salamat po. Hello daw kay Maribel. Hi Maribel Barameda from Davao City. Hi Maribel. Rosalie Bertos, thank you so much sa iyo. Ayun, Lonlon Laureta, maraming salamat. Maraming thank you din kay Connie Batan, Rose Kalang, Charmaine Jean Piscino, o tama po ba? Ayan, maraming salamat din Juliet Astrolabio. Maraming thank you, love you. Erlinda Lumandog, thank you. Gimaras Girl, Cherry May Montues, thank you so much. Lakwacha, maraming salamat. Rose Fel Ruiz, thank you. Marilyn Aguilar, maraming salamat din sa iyo. And syempre, sa lahat po ng nakikinig sa atin, hello kay, ayun, teka lang ha. Hello kay Mary Jane, maraming salamat Mary Jane. Ayun, Giraffe, thank you. Hindi po yan giraffe talaga, as in Grrafi. Hello kay Florlyn Filiarca. Maraming salamat Florlyn, and sa Filiarca family na mga taga Romblon. Always listening daw habang nagluluto. Hello din sa mga taga Riyadh, Saudi Arabia. Mary Jane Hakudo again. Hello. Cone TV. Thank you so much. Ayun, maraming salamat yung mga nagpapa-alarm daw talaga ng kanilang mga cellphones para tayo ay mapakinggan. Oo, Mama Mia, may minsan po na hindi po nagno-notify si YouTube. Pinupuntahan ko talaga yung channel mo para makinig. Ay naman, thank you so much po sa inyong walang sawang pagsuporta. And syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe to our channel. Click the notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload na atin pong pinapangarap at atin pong pinaghihirapan na sana araw-araw. May minsan man na hindi tayo makapag-upload, pero as much as possible, sana araw-araw. Nako naman, paki-subscribe ha, malapit na tayong mag-50,000. Malaki na tayo dito sa ating channel, sa ating community. Malaki na yun para sa akin. Maraming salamat po talaga.
Huwag na nating patagalin. Alam kong excited ka na pakinggan ang kwento natin ngayong araw. Ang kwento na pinadala sa atin ni Claire dito lamang sa paborito mong programa, ang Dear Mama Mia. Minsan, ang pinakamalakas na mga babae ay yung mga nagmamahal pa rin sa kabila ng paulit-ulit na nasasaktan. Paulit-ulit na umiiyak. Kapag nasaktan, lumuluha lang. Kapag niloloko, yumuyuko lang. Pero patuloy pa rin sa pagmamahal ng taong hindi naman karapat-dapat na mahalin at paulit-ulit pang nananakit. Dear Mama Mia. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Claire. Nung una, ang akala ko talaga ay madali lang ang buhay. Ang akala ko talaga na kapag nangarap ka, kapag nilagay mo yan sa puso't isip mo, at kapag naging mabait kang tao, lahat ng gusto mo ay matutupad. Lahat ng pangarap mo ay mangyayari. Pero hindi pala, Mama Mia. May mga pangarap pala na kahit ipilit pa natin. May mga pangarap pala na kahit paghirapan pa natin ang husto, kung hindi para sa atin, hindi rin magiging atin. Mama Mia, ako po si Claire, isang babaeng hanggang ngayon ay hindi pa rin napipigure out kung papaano nga bang mabuhay ng masaya sa mundo. Actually, Mama Mia, masaya naman ang pamilyang kinagisnan ko. Hindi perpekto, may mga away, may mga problema, pero masasabi kong kontento at masaya ang lahat. Kaya naman bata pa lamang ako, Mama Mia, naging pangarap ko na magkaroon ng sarili kong pamilya ng katulad sa amin. May mga changes lamang akong ia-apply, pero pagkatapos noon ay ayos na rin sa akin ang lahat. Mama Mia, ang buong akala ko ay magiging maganda na ang kapalaran ko nung makilala ko ang lalaking ni sa panaginip ay hindi ko naisip na magiging bahagi ng buhay ko. Mama Mia, hindi naman talaga ako masyadong maganda. Hindi rin naman ako pangit. Nasa saktong level lang ako. Hindi nabubuli dahil sa itsura, pero hindi rin naman na-appreciate o napupuri. Kumbaga, forgettable ang mukha ko. Pero kahit na ganoon, Mama Mia, alam ko naman na ang personality ko ay hindi ganon. Hindi ako madaling makalimutan ng tao dahil ang sabi nga nila ay masiyahin ako at palatawa. Mama Mia, kung paano namang hindi ako kagandahan sa itsura ay bumawi naman talaga ang personalidad ko. Marami akong mga kaibigan. Marami akong mga masasabi kong mga taong nagmamahal sa akin bukod sa pamilya ko. Nakontento ako dati, Mama Mia. Kontento ako sa kung anong meron ako. Hanggang sa isang araw, nakilala ko ang isang lalaking magpapabago ng mundo ko. Nagkakilala kami sa isang grocery. Hindi naman talaga ako ang typical Mama Mia na nag-grocery sa aming pamilya, pero nung araw na yun, ay tinawagan ako ng mama ko. Ang sabi niya, kung nakapag-out na raw ba ako sa trabaho. Sabi ko naman ay malapit na. Sige nga anak, please dumaan ka ng grocery. Wala na kasi akong paminta dito eh. Mama naman, may tinda namang paminta dyan malapit sa atin. Oo nga, pero hindi naman same ng quality. Yung pamintang durog nila, ako hindi mabango. Gusto ko yung sa grocery kasi sealed. Kaya yun na ang bilhin mo anak ha. Tugon ni mama. Mama Mia, tumawa na lang ako. Ganun talaga ang mama ko. Medyo maarte at maselan lalo na pagdating sa mga ingredients ng kanyang mga niluluto. Hindi rin naman araw-araw na nagpapabili ng kung ano-ano si mama. Kaya naman, kahit na malayo yung grocery mula sa trabaho ko, ay nag-effort na rin akong pumunta doon. Mama Mia, habang nagtingin-tingin ako sa grocery at nabili na ang mga gustong ipabili ni mama, ay naisipan kong bumili na rin ng prutas.
Kahit na alam kong may kamahalan ng prutas sa grocery store, ay bumili na rin ako. Dahil alam ko, Mama Mia, na hindi na ako makakabili pa sa labas dahil gabi na. Pero nung kukunin ko na sana ang isang pakete ng mansanas ay bigla na lang may naunang kumuha nito. Kaya nilingon ko siya. Dun ko nakita ang isang lalaking ubod ng gwapo. Oo, Mama Mia, alam kong beauty is in the eye of the beholder. Pero para sa akin, ang gwapo-gwapo ng lalaking yun. Matangos ang kanyang ilong. Moreno ang kanyang balat. Matangkad siya at malaki ang kanyang katawan. Hindi siya mataba pero malaki ang katawan niya na halatang alaga sa gym. Mama Mia, maganda rin ang kanyang mga mata at ang kanyang buhok at kilay makakapal. Ngumiti siya sa akin at nagsorry at saka binaglik sa akin ang isang supot ng mansanas. Ay miss, sa'yo pala to, pasensya na ha. Nagmamadali eh. Hindi, sa'yo na yan. Hindi naman ako nagmamadali, sabi ko. Hindi, sa'yo na. Sige, ito na lang kukunin ko. Kumuha siya ng ibang supot ng mansanas pagkatapos nilagay yun sa kanyang cart at tumalikod na sa akin. Sabi ko nga sa'yo, Mama Mia, hindi po kakaiba ang itsura ko. Hindi po ako masyadong kagandahan kaya naman alam ko na he's out of my league, na hindi niya papansinin ang isang katulad ko. Kahit pa nga todo na ang ngiting binigay ko sa kanya nung araw na yon. Mama Mia, ang akala ko talaga ay noon ko lang siya makikita. Pero hanggang sa panaginip ko ay dinalaw niya ako. Mula nga noon ay naging secret crush ko na siya. Lagi na akong nagpupunta sa grocery kahit na wala namang pinapabili sa akin ng nanay ko. Kung ano-ano na lang. Minsan sabon, minsan shampoo. Kahit na out of the way yun sa aking pinagtatrabahuan at kahit na mas matatagalan ako sa biyahe, Mama Mia, okay lang. Ang mahalaga sa akin ay masilayan kong muli ang kanyang kagwapuhan. Kaya lang, umabot na ng 2 linggo ay hindi ko pa rin siya nakikita. Hanggang sa muntik na akong sumuko. Pero Mama Mia, kung kailan sabi ko huling gabi na to, ay nakita ko na naman siya ulit. Namimili na naman siya. Sinadya ko talagang banggain ang cart niya at nagkukunwari akong hindi nakatingin at nagsusorry. Ngumiti lang siya at tumango nung humingi ako ng sorry sa kanya. Pero hindi pa rin niya ako pinansin o tinanong ang pangalan ko. Gustong-gusto ko na siyang tanungin ang kanyang pangalan, Mama Mia, pero nahihiya ako. Paano ko nga ba gagawin yon? Paano ko nga ba sasabihin sa kanya na ilang linggo ko na siyang inaabangan sa grocery store na yon? Nung makapagbayad na ako ay hindi ko na siya muling nasilayan pa. Hanggang sa lumabas na ako, Mama Mia. Sa totoo niyan ay naa-out of budget na ako dahil sa kakapunta ko doon sa grocery. Habang nag-aantay ako ng jeep na aking masasakyan ay bigla na lang may tumabi sa aking lalaki. Miss, tignan mo yung isang supot mo oh. Mukhang mabubutas yata. Pagtingin ko ay siya yun. Yung lalaking inaabangan ko. Kaya ngumiti ako sa kanya, Mama Mia, bago ko tignan ang mga dala ko. Tama nga siya, mukhang mabubutas yung pinaglagyan ko ng karne. Kaya naman, nalilito talaga ako noon kung ano ang gagawin ko. Ako pa naman ang klase ng tao, Mama Mia, na kapag natataranta na ay hindi na makapag-isip ng maayos. Nagpapanik na ako noon, pero tumawa na lang siya. 2 naman tong akin, sige lipat ko na lang tong iba. Kasi mukhang kasya pa naman eh, sa'yo na lang tong lalagyan ko. Mama Mia, binigay nga niya sa akin ng isang lalagyan at dun ko nilipat ang mga karning binili ko. Saan ka nga ba pupunta? Sinabi ko sa kanya kung saan ako pupunta at ang sabi niya sabay na lang din daw kami dahil dun din naman daw ang destinasyon niya. Pagkatapos noon ay naglakas loob akong kausapin siya. Bakit ikaw yung nag-grocery? Hindi ba nag-grocery yung misis mo? Pakunwaring tanong ko, Mama Mia, para hindi niya mahalata
na tinatansya ko kung may karelasyon na siya. Misis? Naku, wala akong misis. Mag-isa lang ako sa bahay. Kaya ako ang nag-grocery. Talaga? Eh ikaw, bakit ang dami mo yatang binili? Ano ba? Rasyon nyo ba yan ng asawa mo? Tanong niya rin sa akin. Lihim akong napangiti noon, Mama Mia, dahil pakiwari ko, katulad ng teknik na ginagawa ko, ay parang nagkukunwari lang siya para malaman kung meron akong karelasyon. Kaya naman tahasan ko nang sinabi sa kanya na single ako. At kasama ko sa bahay ay ang mga magulang at mga kapatid ko. Kaya naman ngumiti siya. Doon ay nagpakilala siya sa akin. Ako nga pala si Jacob, sabi niya. Claire nga pala. Mama Mia, dun ko nalaman na kung anong iginwapo ng kanyang mukha ay yun din ang kagwapo ng kanyang pangalan. At nung mapalapit nga ako sa kanya dahil magkatabi kami sa jeep, ay napatunayan kong mabango siya. Parang walang kapintasan ng kanyang pisikal na itsura. Mama Mia! Nung gabi ding yun ay masaya akong umuwi ng bahay. Natatawa nga ang mama ko kung bakit raw bumili pa ako ng mga karne marami pa kaming stock sa aming ref. Okay lang yun, ma. Kailangan din naman natin yan para wag ka nang umalis sa susunod na linggo. Sabi ko. Pero napansin ng nanay ko ang kakaibang kinikilos ko nung gabing yun. Para raw kakaibang siglatang saya ko. Mama Mia, kung sumaya na ako nung makilala ko siya, ay mas lalo pa akong sumaya nung pagpasok ko ng kwarto ko at pagbukas ko ng cellphone ko ay may isang friend request notification sa aking Facebook. Mama Mia, para akong idinuyan ng mga anghel sa langit. Parang isang panaginip ang nangyari. Si Jacob, nag-friend request siya sa akin. Mama Mia, ang akala ko nga nung una ay nananaginip ako kaya paulit-ulit kong kinukurot ng maliliit na kurot ang katawan ko. Pero nung paulit-ulit din akong nasasaktan ay napatunayan kong hindi ako nananaginip. Tunay na nangyayari ito sa akin ngayon. Kaya naman sobrang saya ko talaga. Napakasaya. Agad-agad kong kinonfirm ang kanyang friend request, Mama Mia, at siya naman ay nag-chat sa akin at nagpasalamat. Nag-chat na rin ako sa kanya. Doon nga nagsimula ang communication naming dalawa. Nung una ay paminsan-minsan lang na chat. Para bang palihim na update. Hello, nasa bahay na ako, kapagod sa work. Ganyan, Mama Mia. Kumain ka na ba? Masarap ang ulam ko. Pagkatapos, may isang kasamang picture pa. Hanggang sa lumipas ang mga araw, unti-unti ay parang mas dumadalas ang pagchat-chat naming dalawa ni Jacob. Mas dumadalas din ang pagtawag niya sa akin through video call. Mama Mia, hindi ko na inisip noon na hindi nga pala ako bagay kay Jacob dahil gwapo siya at ordinaryong babae lang ako. Alam mo, kapag ka-chat mo ang isang lalaking katulad niya, Mama Mia, pakiramdam mo ay ang ganda-ganda mo kahit hindi naman totoo. Pakiramdam mo ay napaka-worth it mong babae. Hanggang sa nagka-close na kaming dalawa. Hanggang sa inaya na niya akong lumabas kami isang Sabado, Mama Mia, na pareho kaming walang pasok sa trabaho. Kumain kami sa labas, nag-videoke, pagkatapos ay namasyal. Sa sumunod na araw, Mama Mia, dahil linggo ay sabay kaming nagsimba. Pagkatapos noon ay nanood kami ng sine at kumain. Hanggang sa naging routine na namin yon kada weekend. Mama Mia, pagkatapos ng halos 4 na buwan na paglabas-labas naming dalawa ni Jacob ay nagkalakas loob na rin siyang itanong sa akin kung payag raw ba ako na kanyang maging girlfriend. Alam mo, Mama Mia, sobra-sobrang kilig ang naramdaman ko noon. Para akong nasa alapaap. Parang hindi nakatapak sa lupa ang mga paa ko. Lagi akong masaya. Lahat sa opisina maging sa bahay ay napapansin ang kakaiba kong glow at ang kakaiba kong saya. Mama Mia, pakiramdam ko nung mga panahon na yon ay walang
pwedeng gawin ng ibang tao para ma-bad trip ako. Dahil lang saya-saya ko talaga. Ganito pala ang feeling ng ma-in love. Oo, Mama Mia. First boyfriend ko po si Jacob. Meron naman akong mga ka-fling-fling dati, pero hindi naman yun mga nagtatagal at hindi naman yun seryosohan. Nito lang talaga na nagkaroon ng label ang karelasyon ko. At ang swerte-swerte ko dahil si Jacob pa yun. Habang tumatagal ang relasyon namin ni Jacob, pakiramdam ko ay mas lalo naming namamahal ang isa't isa. Mas lalo naming nararamdaman na kaming dalawa na siguro ang itinadhana ng Diyos at ng kapalaran. At nung mag-iisang taon na nga ang relasyon namin ay inaya na ako ni Jacob na makipag-live-in sa kanya. Mama Mia, tinanong ko ang mga magulang ko. Nagpaalam ako ng maayos at dahil nakilala na rin naman nila si Jacob at dahil may tiwala din sila sa akin, Mama Mia, ay pumayag silang makipag-live-in ako. Ang sabi ng mga magulang ko, choice ko raw yun dahil buhay ko naman yun. Ako naman daw ang makikisama kay Jacob kaya ako daw dapat ang magdesisyon. Na-excite ako. Dahil nga pakiramdam ko, Mama Mia, parang walang humahad lang. Sa aming dalawa ni Jacob, parang lahat ay umaayon sa amin. At ang sabi nga nila, kapag smooth sailing ang isang relasyon, ibig sabihin nun, itinadhana yun. Kaya naman masayang-masaya ako. Gabi-gabi akong nagdadasal at nagpapasalamat sa Diyos dahil binigay niya sa akin si Jacob. Hindi ko alam kung anong nagawa kong maganda sa nakaraan kong buhay kung bakit biniyayaan ako ng katulad niya. Mama Mia, nung pumayag nga ako na makipag-live-in kay Jacob ay masayang-masaya siya. Dinala niya ako agad sa kaniyang apartment. Hindi kagandahan o hindi kalakihan ang apartment na yun pero malinis na malinis. Mabango rin, Mama Mia, at kompleto sa mga furniture. Kaya naman sabi ko sa kanya, pag-usapan na namin kung ano ba ang magiging sistema namin sa mga bayarin sa bahay. Ang sabi niya, siya na raw ang bahala sa kuryente at internet. Tubig na lang daw ang bayaran ko dahil yun naman ang pinakamura. Mama Mia, nag-react pa ako nung una at ang sabi ko makikihati ako sa lahat. Pero ayaw niyang pumayag. Sabi niya, sa grocery na lang daw ako makihati kung gusto ko. Kaya naman yun ang nangyari, Mama Mia. Sa unang gabi ng pagsasama namin ni Jacob sa kanyang apartment ay wala talaga kaming pinalampas na pagkakataon. Wala kaming pinalampas na oras, Mama Mia. Lahat siguro ng bahagi ng kanyang apartment ay bininyagan naming dalawa ng aming pagniniig. Oo, Mama Mia. Hindi kami natulog nung unang gabi ko sa apartment niya. Ang ginawa namin ay pinagsaluhan namin ang pagmamahala naming dalawa. Ito na ang magiging love nest nating dalawa, Claire. Love nest natin? Baka may ibang babae ka nang dinala dito, ha? Sabi ko. Wala. Promise, ikaw pa ang kauna-unahang babaeng ni-live-in ko. Alam mo kasi, sa'yo lang ako nakaramdam ng ganito, na parang payapa. Parang wala na akong alalahanin pa. Sa'yo lang ako nakaramdam ng ganitong klase ng kasiyahan at kapayapaan. Mama Mia, pagkatapos niyang sabihin yon ay hinalikan ko siya sa labi. Ako rin naman, Mama Mia, ay secure na secure ang pakiramdam ko kapag kasama ko si Jacob. Na para bang walang ibang pwedeng manakit sa akin. Na para bang kaming dalawa talaga ang itinadhana para sa isa't isa. Naging maayos ang pagsasama namin. Share kami sa mga gawaing bahay dahil pareho naman kaming nagtatrabaho. Pero ang pagluluto ay inaako talaga ni Jacob. Magaling siyang magluto, Mama Mia. Masarap siyang magluto. Pakiramdam ko nga ay parang nasa bahay lang din ako at pinagluluto pa rin ang mama ko. Ang totoo niyan, napakaswerte ko kay Jacob. Hindi lang siya gwapo, hindi lang siya maalalahanin, kundi magaling din siyang mag-alaga at magaling din siyang magluto. Mama Mia, masayang-masaya ang naging buhay ko kasama siya. Hanggang sa lumipas ang halos 5 buwan. Dito na ako nagsimula na may maramdamang kakaiba. Hindi ko alam kung dahil lang ba yun
sa isang tao, Mama Mia. Minsan kasi nung sinama ako ni Jacob sa kanyang outing ng kanyang mga katrabaho, ay may isang lalaking nagsabi sa akin na buti daw hindi ako nagsiselos sa mga babaeng napapalapit kay Jacob. Mama Mia, naramdaman ko naman na talagang malapit sa kung kani-kaninong babae ang boyfriend ko. Hindi naman yung sobrang lapit pero parang nagiging uncomfortable ako dahil doon. Nung una, Mama Mia, napapansin ko na parang may mga kaibigan siyang babae na masyadong malapit sa kanya. Pero inisip ko na lang na bago ako dumating sa buhay ni Jacob ay nandun na naman sila kaya hindi ko na lang yun sinasabi kay Jacob. Kahit na ang totoo, Mama Mia, may mga panahon na hindi na ako nagiging komportable sa closeness niya sa ibang babae. Ay hindi na lang ako nangingialam. Pero nung pinoint out yun sa akin ng isa niyang katrabaho, ay dun na nagsimula ang kakaiba kong mga iniisip. Dun na nagsimula na bawat kilos ni Jacob ay pinagdududahan ko. Dun na nagsimula, Mama Mia, na para akong isang NBI agent kung makapag-imbestiga kay Jacob. Lahat ng kanyang galaw ay tinatansya ko. Maging ang pag-uwi niya sa apartment, Mama Mia, na nung una ay hindi naman masyadong big deal sa akin kung natatagalan siya paminsan-minsan. Ngayon, Mama Mia, pati traffic po ay sinisearch ko na sa Google Map para malaman ko kung anong oras ba siya dapat nasa bahay na. At kapag lumagpas siya ng 30 minutos sa estimated time ko, doon ay nagsisimula ng tumakbo ng hindi maganda ang isip ko. Nakamotor kasi si Jacob, Mama Mia. Kaya kung ma-traffic man siya, hindi gaanong matagal dahil nga motor at madaling nakakalusot. Pero Mama Mia, may mga paminsan-minsan din, siguro mga 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo na natatagalan si Jacob sa estimated time ng arrival niya para sa akin. Nung una ay hindi ko siya kinokompronta noon. Pero nung patagal na ng patagal at ganun na ganun pa rin, ay kinukumpronta ko na siya. Traffic eh. Traffic? Naiintindihan ko naman na traffic. Pero hindi naman siguro ganun katagal, di ba? Nakamotor ka eh. Sabi ko sa kanya. At kailan pa nagiging big deal sa'yo, Claire, ang pag-uwi ko ng ganitong oras? Ang tagal ko na namang umuwi ng ganitong oras, di ba? Wala ka namang sinasabi. Bakit ngayon bigla-bigla? Parang ganyan ka na. Doon ko na-realize, Mama Mia, na parang sumusobra na ako. Kaya naman nag-sorry na ako kay Jacob. Pero pagkatapos na mangyari ang away na yon, napapansin ko na parang hindi na niya iniiwan ang cellphone niya sa kung saan-saan. At nung minsang naiwan niya, Mama Mia, chinek ko, ay meron na itong mga login pin code. Hindi naman ito ganun dati. Bakit bigla ay nilock niya ang cellphone niya? Doon na ako nagsimulang magduda. Hanggang sa sinundan ko nga si Jacob, Mama Mia. Isang Sabado yon at ang sabi niya ay aalis daw siya dahil may aasikasuhin siya sa opisina. Sinundan ko siya. Nag-arkila pa talaga ako ng motor ng kakilala ko. Nag-arkila din ako ng driver. Nagsuot din ako ng balot na balot, Mama Mia, jacket at malaking pants. Pagkatapos, ang buhok ko ay inayos ko na hindi niya makikita at hindi niya mahahalata na babae ang nasa kanyang likuran na sumusunod sa kanya. Kahit saan siya nagpunta noon, totoo namang pumunta siya sa opisina pero saglit na saglit lang siya doon. Parang may kinuha lang. Pagkaalis niya ay pinasundan ko agad siya. Mama Mia, pumunta siya sa ibang lugar. Medyo malayo ang lugar na yon at nagpadagdag pa talaga yung inarkalihan kong motor. Wala na rin akong nagawa pa dahil atat na akong malaman kung ano ang totoo. Hanggang sa nakita ko, Mama Mia, na pumarada sa isang bahay ang motor ni Jacob. Pumasok siya sa isang bahay, Mama Mia. Parang ang tagal-tagal na niya dun sa bahay na yon dahil malaya siyang nakakapasok. Tiningnan ko pa ang paligid kung merong aso. Buti na lang at wala.
Ilang saglit pa at hindi lumalabas si Jacob, kaya tinawagan ko siya. Hindi siya sumasagot, Mama Mia. Paulit-ulit ko siyang tinatawagan hanggang sa parang naka-off na ang cellphone niya at out of coverage area na. Mama Mia, doon ay nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Kaya naman pumasok na ako sa loob ng bahay. Hindi ko na naisip noon na pwede akong makasuhan ng trespassing. Pagpasok ko, Mama Mia, rinig na rinig ko mula sa pintuan ang mga ungol sa loob. Pinihit ko ang doorknob. Sakto namang bukas yun. Mama Mia, malakas ko pang binuksan ang pintuang yon at kitang-kita ng mga mata ko si Jacob na may kahalikang babaeng wala ng saplot. Galit na galit ako nun sa kanya, Mama Mia. Siya naman ay gulat na gulat sa mga pangyayari. Claire, anong ginagawa mo dito? Sabi niya. Hindi ba ako dapat ang magtanong yan? Dito na pala ang opisina mo. Eto na pala ang inaasikaso mo. Pagkasabi noon ay nagtanong ang babae kung sino ako. Sinabi ko sa kanya na live-in partner ako ni Jacob. Gulat na gulat din yung babae at halatang walang alam, Mama Mia, kaya nasampal niya rin si Jacob bago siya dali-daling pumasok sa kwarto. Ako naman ay dali-daling lumabas. Sinundan ako ni Jacob, Mama Mia, pero dahil nakahubad siya, ay nahuli siya ng pagsunod sa akin at nakatakbo na ang motor na inarkilahan ko. Umuwi ako sa apartment ni Jacob. Inimpake ko lahat ng gamit ko, Mama Mia. Galit na galit ako. Lumayas ako noon. Nasa baba ako at nag-aabang ng taxi nung dumating si Jacob. Nagsusorry siya sa akin pero hindi ko siya pinapansin. Pilit niya akong pinapabalik sa loob ng apartment niya pero hindi ako gumagalaw. Hanggang sa may makarating ng taxi at pinabuhat ko na sa driver lahat ng gamit ko at umuwi ako sa bahay namin. Nagtataka ang mga magulang ko nung makauwi ako. Alam nilang nagkaproblema kami. Dahil, Mama Mia, nung mga panahon na yun ay magana rin ang mga mata ko sa kakaiyak. Sino bang hindi maiiyak sa sitwasyon ko? Pumasok ako ng kwarto ko, Mama Mia, at doon nilabas lahat ng sama ng loob ko. Lumipas ang buong gabi nang hindi ako lumalabas ng kwarto at hindi kumakain. Kinakatok ako ng mga magulang at kapatid ko pero ang sabi ko mamaya na ako. Lumipas ang 3 araw, dumating si Jacob sa bahay namin. May dalang mga bulaklak at stuffed toy at pagkain. Nagsusorry siya sa akin, Mama Mia. Sabi niya nadala lang daw siya. Sabi niya, inaakit daw siya nung babaeng yon. Sabi niya, Mama Mia, hindi na raw niya uulitin. Hindi ko siya agad-agad pinatawad pero naging porsigido siya. At dahil nga, isa lang akong babaeng nagmamahal. Isa lang akong babaeng patay na patay kay Jacob. Mama Mia, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Dahil magpapaka-ipokrita ako kung sasabihin kong hindi ko na mahal si Jacob. Mahal na mahal ko pa rin siya. Kaya naman pinatawad ko siyang muli, Mama Mia. Pinapasok ko siyang muli sa buhay ko. Bumalik ako sa apartment niya. Nagtaka ang mga magulang ko pero hindi na sila nagtanong. Wala din namang nagalit sa kanya, Mama Mia, dahil hindi naman ako nagsabi ni kahit kanino tungkol sa pangangaliwa ni Jacob. Walang ibang nakakaalam. Mama Mia, nung nagkabalikan kami, pagkatapos ng 2 buwan ay agad na nag-propose sa akin ng kasal si Jacob. Masayang masaya ako. Pakakasalan na ako ng lalaking mahal ko. At pagkatapos nga lang ng halos 6 months na preparation, ay natuloy ang kasal naming 2. Masayang masaya ako, Mama Mia. Sa isip ko noon ay nagwagi ako. Sa isip ko noon, ako talaga ang mahal ni Jacob at wala nang iba pa. Dahil ako ang pinakasalan niya. Ako ang pinili niyang makasama habang buhay. Mama Mia, wala nang pagsidla ng kasiyahang nararamdaman ko. Lalo pat mas naging sweet sa akin si Jacob. Mas naging mabait ang asawa ko. Akala ko nga ay tuloy-tuloy na. Akala ko tulad ng fairy tale, ito na ang happily ever after ko. Pero hindi pa pala.
Mas lalo palang dadami ang mga pagsubok kapag nag-asawa ka na, Mama Mia. After 3 years lang of being married with Jacob, ay hindi pa rin po ako nabubuntis. Mama Mia, nagpa-check na rin naman ako at si Jacob. Ang sabi ay wala naman kaming problemang dalawa. Pero Mama Mia, mula nga nung malaman namin sa OB-GYN na wala kaming problema, pero hindi pa rin ako mabuntis-buntis ni Jacob, doon ay nakakapansin na ako ng kakaiba sa mga kinikilos niya. Palagi akong may napapansin na mga pagbabago sa kanya. Tulad nung nangangaliwa siya, Mama Mia, lagi na lang nasa cellphone ang pagmumukha niya ngayon kapag nasa bahay namin siya. At tulad nga nung nangangaliwa siya, palagi na rin siyang nag-OT at ang tagal-tagal nang umuwi dahil busy daw masyado sa work. Kapag weekend naman, Mama Mia, imbis na makipag-bonding sa akin, imbis na bumawi kami ng oras sa isa't isa, ang sabi niya, Mama Mia, ay may mga gala raw ang mga friends niya. Nung una ay umaangal ako. Sabi ko, bakit hindi niya ako binibigyan ng pansin? Pero ang sabi niya, Mama Mia, masyado na raw talaga siyang busy at pagod na pagod sa trabaho. Ang gusto niya lang daw ay makipag-bonding sa mga friends niya para mag-de-stress kumbaga. Doon ko naramdaman, Mama Mia, na parang mas masaya pa si Jacob kasama ang mga kaibigan niya, kasama ang mga friends na sinasabi niya. Parang mas masaya pa siya kasama ang ibang tao kaysa sa akin. Pero inintindi ko ang asawa ko, Mama Mia. Ako rin naman ay gustong-gustong nagdi-de-stress. Kaya naman tinatawagan ko rin ang iba kong mga kaibigan pagkatapos ay nagpapaspa o nagpapasalon kami o di kaya'y gumagala at nanonood lang ng sine. Ang totoo niyan, Mama Mia, si Jacob naman talaga ang gusto kong makasama na gawin ang mga bagay na yon. Kaya lang, yun po ang isa sa mga pagkakaiba namin ni Jacob. Hindi po kami pareho ng mga gusto. Hindi siya mahilig manood ng sine. Hindi siya mahilig sa mga spa o massage. Ako rin naman, Mama Mia, ay hindi mahilig sa mga online games, hindi mahilig sa inuman. Kaya hindi rin ako nakaka-relate kay Jacob. Hanggang sa ang weekends nga, Mama Mia, ay parang naging routine na namin. Na tuwing umaga, kasama niya ang mga kaibigan niya at kasama ko rin ang mga kaibigan ko. Gabi na kaming nagkikita sa bahay. Nagniniig pa rin naman kami pero paminsan-minsan na lang. Kapag pareho kaming pagod ay wala nang ni isa man sa amin na nag-i-initiate ng pagsisex. Mama Mia, naging ganun ang kalakaran naming dalawa. Hanggang sa isang weekend, nasa mall ako at hinaantay ang mga kaibigan ko. Ang sabi ni Jacob ay meron daw silang outing sa beach kasama ang kanyang mga kaibigan. Mama Mia, nung nasa mall ako at nagtitingin-tingin ng jewelry ay bigla na lang akong may nakita. Isa sa mga matatalik na kaibigan ni Jacob, si Anthony. Gulat na gulat siya nung makita niya ako, pero masaya naman ang paggagulat niya. Ako yung hindi masaya, Mama Mia, at nagtatanong ang mga mata ko nun. Kasama ni Anthony ang kanyang pinsan na pinakilala pa niya sa akin. Ang sabi niya ay bibili raw ng bracelet ang pinsan niya para sa girlfriend nito. Tinanong niya sa ako kung nasaan si Jacob. Bakit? Hindi ka ba nila kasama, Anthony? Tanong ko. Kasama saan? Ang sabi ni Jacob, may outing raw kayo sa beach ngayon ng mga barkada nyo. Outing? Ang tagal-tagal na naming hindi nagkikita-kita eh. Masyadong busy na ang mga yun dahil pare-pareho ng may mga pamilya. Ako na lang yata ang single sa barkada eh. Sabi niya na tumatawa pa. Talaga? Ibig sabihin, hindi kayo magkakasama tuwing weekend? Tanong ko. Hindi. Bakit? Yun bang sinabi ni Jacob? Mama Mia, dun ako natauhan. Dun parang sumikip ang dibdib ko. Ilang buwan na ganun ang setup namin ni Jacob. Ibig sabihin, ilang buwan na niya akong niloloko. Tinawagan ko si Jacob pero out of coverage area ang cellphone niya.
Ang sabi niya sa akin, Mama Mia, nung paalis pa siya ay wala raw signal sa beach resort na pupuntahan nila. Totoo sigurong pumunta siya sa beach resort. Mama Mia, tinext ko si Jacob at ang sabi ko sa susunod na linggo ay sasama ako sa outing nilang magkakaibigan. Pero wala siyang naging sagot. Gusto ko siyang kumprontahin. Pero ayokong kumumpronta sa kanya, Mama Mia, nang wala akong bitbit na ebidensya. Kaya naman, Mama Mia, inantay ko talagang matapos ang buwan na yon. Inantay kong dumating ang credit card bill niya sa aming bahay. Alam ko kasi, Mama Mia, na credit card niya ang ginagamit niya kapag may ginagastos siya. Kasi yung sweldo niya ay sa akin naman napupunta. At yung credit card niya, hindi ko naman pinakakialaman yon. Binibigyan ko lang siya ng pambayad. Nung dumating nga ang credit card bill niya, Mama Mia, ay nakita ko na ilang beses pala siyang pumupunta sa isang resort na malayo sa amin. 2-hour drive ang resort na yon. Napakagaling naman talaga ng asawa ko. Sinigurado talaga niyang malayo sa amin para walang ibang makapagsabi sa akin. Mama Mia, nung weekend na yun, ay tinanong ko si Jacob kung sasama ba ako. Wag na mahal, mabuboard ka lang. Alam mo naman kaming mga lalaki, iba ang trip namin sa iyo eh. Sige na, mag-ano ka na lang, magpasalon ka na lang kung anong gusto mong gawin. Ako bahala. Ako magbabayad, sabi niya. Talaga, kahit magkano? Oo, kahit magkano ako magbabayad. Mama Mia, kahit na sakit na ako sa mga nalalaman ko, kahit na gustong gusto ko na siyang saktan at gustong gusto ko na siyang murahin, ay pinigilan ko talaga ang sarili ko. Nung makalis na si Jacob, ay tumawag agad ako kay Anthony. Ang sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay may lakad ba siya? Alam ko kasing may sasakyan si Anthony. Kaya naman, sabi niya wala. Sabi ko, pwede mo ba akong samahan? Saan naman? Bakit hindi mo kasama si Jacob? Tanong niya. Anthony, may huhulihin lang akong daga. Sabi ko. Mama Mia, noon nga ay nagpa-drive ako kay Anthony papunta sa beach resort na yon. Sinabi ko sa kanya na ako ang bahala sa mga gastusin niya. Pati na rin sa gasolina, basta samahan niya lang ako. Pagdating ko doon sa may parking ay nakita ko ang motor ng asawa ko. Tinanong ko ang front desk ng resort, Mama Mia, kung saan naka-check-in ang pangalan ng asawa ko. Ayaw nilang sabihin sa akin pero nagbigay ako ng pruweba na asawa niya ako. Kaya naman wala rin silang nagawa kundi sabihin yon. Mama Mia, nag-antay ako. Medyo malayo sa labas ng kwarto ng beach kung saan naka-check-in ang asawa ko. Patagurin ako doon, Mama Mia. Hanggang sa nagbukas ang pintuan ng room number na binigay sa akin kung saan naka-check-in si Jacob. Nakita kong may kaakbay siyang babae. Sexing-sexy ang babaeng yon at puting-puti. Naghalikan pa talaga sila habang naglalakad papunta sa beachfront. Gulat na gulat si Anthony sa mga nasaksihan niya. Gusto niyang lapitan si Jacob pero pinigilan ko siya. Bakit? Hindi mo ba sila kukumprontahin? Mama Mia, inisip ko noon. Bakit ko kukumprontahin si Jacob? Ano ba ang sasabihin ko sa kanya? Alam ko rin naman ang mangyayari eh. Pwedeng mag-sorry siya sa akin, magmakaawa. Pagkatapos lolokohin na naman niya ako. Mama Mia, umalis na ako sa lugar na yon na sinusundan ako ni Anthony at laging nagtatanong siya kung bakit hindi ko kinompronta ang magaling kong asawa. Alam mo, kahit na magkaibigan kami ni Jacob, hindi ko kukonsintihin ng mga ginagawa niya. Anthony, hayaan na natin. Hayaan na natin sila, sabi ko. Umuwi ako ng bahay, Mama Mia, pero hindi ako iniwanan ni Anthony. Umiyak ako ng umiyak. Nag-text pa talaga sa akin si Jacob na hindi siya makakauwi noon at bukas na raw siya ng tanghali makakauwi. Tinanong ko pa siya kung bakit. Ang sabi niya nagkakayayaan daw silang dalawa ni Anthony
napuntahan ng dati nilang mga kababata. Napakasinungaling talaga ng asawa ko. Heto't katabi ko ang taong ginagamit niya sa pagsisinungaling niya. Heto't inaalo ako ng taong sinasabi niyang kasama niya dahil nasasaktan ako sa mga pagsisinungaling at pangtatraidor niya sa akin. Nung makauwi na nga si Jacob, Mama Mia, ay hindi ko na napigilan ng sarili ko at kinumpronta ko na siya. Tinanong ko siya kung bakit siya nandoon. Pinakita ko pa sa kanya ang mga pictures. Imbis na magsisi, Mama Mia, ay siya pang nagalit sa akin. Bakit ko raw ba siya sinusundan? Bakit ko raw ba siya iniimbestigahan? Dahil sa nagkasagutan na kaming dalawa, Mama Mia, ay nagawa na rin akong sampalin ni Jacob. Masakit na masakit ang sampal na yon. Kung ayaw mo ng ganito, umalis ka, lumayas ka. Total pareho pa naman tayong malaya. Jacob, anong malaya? Kasal tayong dalawa. Oo, kasal tayo pero wala tayong anak. Kaya wala tayong pananagutan. Kung gusto mong manatili sa bahay na to, kung gusto mong manatiling asawa ko, manahimik ka. Hayaan mo ko. At kung ayaw mo naman, sige lumayas ka. Bumalik ka dun sa mga magulang mo. Akala mo ba susuyuin pa kita? Akala mo ba susundan pa kita gaya nung una? Pwes hindi na. Hindi na mangyayari pa yun, Claire. Pagsabi niya noon ay umalis siya. Hindi siya umuwi, Mama Mia. Umuwi siya Lunes ng madaling araw para kumuha ng damit at nagtrabaho. Ako naman, Mama Mia, ay pumasok sa trabaho na magang-maga ang mga mata. Tinatanong ako ng mga kaibigan ko pero hindi ako sumasagot. Mama Mia, buti na lang talaga at hindi nagmarka yung sampal sa akin ni Jacob. Habang nagtatrabaho ako ay napapaisip ako. Iiwan ko kaya si Jacob? Aalis kaya ako ng bahay? Pupunta kaya ako sa mga magulang ko? Pero kung gagawin ko yun, paano kung tototohanin niya ang sabi niyang hindi na niya ako susuyuin at hindi na niya ako susundan pa? Paano kung totohanin niya, Mama Mia, na hindi na kami magkakabalikan pa? Iniisip ko pa lang ang bagay na yon ay parang hindi ko nakakayanin. Nasasaktan ako ng paulit-ulit. Kaya naman, Mama Mia, hindi ko ginawa ang lumayas. Pinilit kong manahimik, pinilit kong wag siyang komprontahin, pero dahil tao lang ako, Mama Mia, may mga pagkakataon din na nakokompronta ko siya. May mga pagkakataon din na nagagalit ako sa kanya. Kaya naman, Mama Mia, sinabi ko sa kanya na kung pwede tigilan na niya ang pambababae niya. At anong gagawin mo kung ayaw ko? Tanong niya. Jacob naman, maawa ka naman sa akin. Asawa mo ko, bakit mo ako ginaganito? Pero nag-iba na si Jacob, Mama Mia. Hindi na siya ang Jacob na dating kakilala ko. Naisip ko, kaya siguro smooth sailing ang naging relasyon namin noong mag-boyfriend pa lamang kami. Ay dahil dito pa pala ako bobombahin ng mga pagsubok sa relasyon namin. Kung kailan kasal na kaming dalawa. Kung kailan, Mama Mia, nakatali na kami sa isa't isa. Hanggang sa naisip ko, oo nga, kasal nga naman kaming dalawa ni Jacob, kaya wala siyang magagawa. Mambabae man siya ng mambabae, wala pa ring mangyayari dahil kahit kailan, ang mga babaeng yun ay hindi naman niya pwedeng pakasalan hanggat buhay ako. Kaya yun ang pinanghawakan ko, Mama Mia. Pinanghawakan ko ang salitang kasal kami. Pinanghawakan ko na balang araw magbabago din ang asawa ko. Balang araw mapapagod din siya sa pambababae niya. Balang araw pipiliin niya rin na bumalik kaming dalawa sa dati. Kahit na kada weekend, Mama Mia, alam kong ibang babae ang kasama niya ay tinitiis ko yun. Buti na lang at nandyan si Anthony. Buti na lang at lagi niya akong sinasamahan. Inaaya niya akong kumain. Mama Mia, siya lang talagang mapagsasabihan ko. Ayoko namang maging masama si Jacob sa paningin ng pamilya at ng mga kaibigan ko.
Kaya walang ibang nakakaalam ng mga pinagdadaanan ko kundi si Jacob, kundi si Anthony. Siya lang ang nakakaalam sa lahat ng hirap na pinagdadaanan ko kay Jacob. Pero may isang bagay din akong hindi sinasabi kay Anthony, Mama Mia. Hindi ko sinasabi sa kanya na sinasaktan din ako ni Jacob ng pisikal. Sigurado ka ba talaga na ayos lang sa'yo yung ganito yung setup? Alam mo, pwede ka namang talagang umayaw eh. Sabi nga ni Jacob, wala naman kayong anak. Pwede kang bumitaw. Pwede kang hindi maging miserable, Claire. Pero mahal ko si Jacob, Anthony. Mahal ko ang kaibigan mo. Kaya titiisin ko. Hanggat mahal ko pa siya, magtitiis ako. Mama Mia, yun nga ang nangyari. Ilang buwan din akong nagtitiis. Hanggang sa isang Sabado, gulat na gulat ako dahil hindi umalis si Jacob sa bahay. Wala ka yatang lakad? Tanong ko. At bakit? Gusto mo may lakad ako para makapunta dito yung lalaki mo? Lalaki? Wala naman akong lalaki ah. Sabi ko. At ano yung mga kapitbahay natin, bulag? Meron daw dumadating dito kapag nakaalis ako. Isang itim na kotse. At sino yun? Yun bang lalaki mo? Hindi nila nakikita kung sino ang dumadating dahil pinapapasok mo sa garahe natin yung kotse. At hindi na nila nakikita kung sino ang lumalabas. At sigurado silang lalaki yon? Kaibigan ko yon. Kaibigan? Wala naman akong alam na kaibigan mo na may kotse ah. Wala ka na kasing alam ngayon sa buhay ko, Jacob. Dahil wala ka naman talagang pakialam, di ba? Ang pinapakailaman mo, yung katawan ng babae mo. Pagkasabi ko noon ay bigla niya akong sinampal at sinabunutan. Wag na wag kang magsasalita sa akin ng ganyan. Kung ayaw mo pala ng ganito, idinumayas ka. Bakit hindi ka pa nakakalayas? Alam mo, wag na wag mo akong iiputan sa ulo ha. Dahil hindi ako papayag na ganunin mo ako. At bakit ikaw? Pwede kang maging ganyan sa akin? Pwede kang mambabae pagkatapos ako pinagbabawalan mo? Hindi mo ako pag-aari, Jacob. Pagkasabi ko noon, Mama Mia, ay bigla niya akong sinuntok sa balikat ko. Napaaray ako sa sobrang sakit. Malakas ang pagkakasuntok na yon. Malakas din ang pagkakasampal niya sa akin kaya naman namula agad ang buong pisngi ko. Kitang-kita ko yun, Mama Mia, sa may salamin. Pagkatapos noon ay umalis siya at bumili ng yosi. Umiyak ako ng umiyak. Tinext ko si Anthony at sinabi kong wag siyang pumunta sa bahay dahil nandito si Jacob. Mama Mia, hindi naman nagpaawat si Anthony. Pumunta pa rin siya sa bahay namin. Pinapaalis ko siya dahil wala pa si Jacob na sa tindahan pa. Pero ayaw niyang umalis lalo na nung makita niya ang namamaga kong pisngi. At ang paghawak ko sa balikat ko dahil sobrang sakit talaga ng pagkakasuntok ni Jacob sa akin. Doon ay biglang dumating si Jacob, Mama Mia. Gulat na gulat siya nung makita niya si Anthony. Ikaw ba ang lalaki ng asawa ko? Tanong ni Jacob sa kanya. Mama Mia, dahil siguro sa sobrang galit ni Anthony sa nakita niyang kalagayan ko ay sinugod niya ng suntok si Jacob. Nagsuntukan silang dalawa. Alam mo, napakawalang kwenta mong lalaki. Bakit mo sinasaktan ang asawa mo? Niloloko mo na nga, sinasaktan mo pa. Sabi niya. Wala kang pakialam kung anong gagawin ko dahil asawa ko si Claire. Asawa mo? Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagiging asawa, Jacob? Ang asawa dapat inaalagaan. Ang asawa dapat pinoprotektahan. Hindi yung ikaw ang nananakit sa kanya. Pagkasabi noon ni Anthony, Mama Mia, ay sinugod na naman siya ni Jacob at sinuntok. Tinanong niya ng paulit-ulit si Anthony kung may relasyon ba kaming dalawa. Pero nag-deny si Anthony dahil wala naman talaga, Mama Mia. Kaibigan lang naman talaga kaming dalawa. Pero hindi naniniwala si Jacob. Pinalayas niya at pinaalis niya si Anthony. Pagkatapos noon ay hinarap niya ako. Sinabunutan niya ako at ang sabi niya, wag na raw daw akong makikipagkita pa kay Anthony. Doon ko napagtanto, Mama Mia,
na ibang lalaki na ang kaharap ko. Hindi na siya ang asawa ko. Hindi na siya ang lalaking minahal ko. Kaya ang sabi ko, Mama Mia, makikipaghiwalay na ako sa kanya. Nung mag-e-empake na ako ay doon naman parang nagmamakaawa si Jacob sa akin. Nabigla lang daw siya, Mama Mia. Napagtanto daw niya na mahal niya ako, na hindi niya kayang mawala ako sa buhay niya. Na-frustrate lang daw talaga siya dahil hindi kami magkaroon ng anak dalawa. Ang buong akala niya raw ay magkakaanak siya sa ibang babae pero hindi rin siya nakabuntis ng iba. Mama Mia, nangako siya sa akin na hindi na niya uulitin. Lumuhod pa siya sa harapan ko. Nagmamakaawang wag akong umalis. Aalis na ako pero niyakap niya ako habang nakaluhod siya. Mama Mia, sabi niya pumunta raw kami ng ospital at ipapatingin niya ang mga sugat ko. At yun nga ang nangyari. Pumunta kami ng ospital. Pagkatapos nun, pagka-uwi namin, ay nagbago agad ang ihip ng hangin. Parang naging biglang mabait sa akin si Jacob. Lahat ng gusto ko binibigay niya. Pinagluluto niya ulit ako. Maagang maaga rin siyang nakakauwi ng bahay kapag galing sa trabaho. At kapag weekend, Mama Mia, ay dinidate niya rin ako sa kung saan ko gusto. Minsan nga sabi ko siya nang magdesisyon pero ayaw niya. Ang sabi niya, babawi raw talaga siya sa akin. Mama Mia, dapat ay maging masaya ako, di ba? Dapat ay maging masaya ako dahil bumalik na sa dati ang asawa ko. Minahal na ulit niya ako at hindi na niya ako sinasaktan. Pero bakit ganun, Mama Mia? Ngayon, ilang buwan na rin simula nung magkaayos kaming dalawa ni Jacob at maging mabait siya sa akin. Pero wala na akong nararamdaman pa sa asawa ko. Sa tuwing may nangyayari sa aming dalawa, ay hindi na ako masaya. Hindi na rin na nga ako nakakaraos, Mama Mia, at hinahayaan ko na lang na siya na lang ang makaraos sa aming dalawa. Alam kong napapansin niya yon. Ang sabi nga niya sa akin, Mama Mia, babawi siya. Alam niyang naging malaki raw ang kasalanan niya sa akin. Pero babawi raw siya at hindi niya ako iiwanan pa at sasaktan pa. Pero bakit ganon? Hindi na ako masaya kay Jacob. At alam mo ba, Mama Mia, kung ano pa ang mas nakakaintriga? Ngayon na alam ko na may dinidate at may girlfriend na si Anthony, ay parang nasasaktan ako. Parang nahihirapan ang loob ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang ayoko na magkaroon ng ibang karelasyon si Anthony. Mula nga pala nung nagkabalikan at nagkaayos kami ni Jacob ay hindi na rin kumukontak sa akin si Anthony at hindi ko na rin siya kinukontak pa para na rin maging maayos ang lahat. Pero Mama Mia, paano ba magiging maayos ang lahat? Ngayong alam ko na sa sarili ko na si Anthony na ang mahal ko. Pero alam kong hindi ako malayang gawin yon. Hindi ako malayang sabihin kay Anthony na siya ang mahal ko. Hindi ako malayang maiparamdam sa kanya ang nararamdaman ko dahil may asawa akong tao. Bakit ba ganito ang kapalaran, Mama Mia? Bakit kung kailan akala mo masaya ka na, tsaka naman niya sisirain ang kasiyahan mo? Tsaka naman niya gagawa ng paraan para maging malungkot ang dating maligaya mong mundo. Hindi ko alam, Mama Mia, kung hanggang kailan ko itatago tong nararamdaman ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ililihim kay Jacob na si Anthony na ang mahal ko at hindi na siya. Mama Mia, may sinabihan na rin ako na isa kong kaibigan. Ang sabi niya, maghiwalay daw muna kaming dalawa ni Jacob para daw malaman ko kung ano ba talaga ang totoo kong nararamdaman. Baka raw meron pa akong galit sa asawa ko kaya pakiramdam ko ay si Anthony na ang minamahal ko. Dapat raw magkalayo muna kami ni Jacob sa isa't isa. Kapag daw nalaman ko sa sarili ko na hindi ko na talaga mahal si Jacob at ginawa ko na ang lahat para mahalin siya ulit at wala pa rin, dapat daw makipaghiwalay na ako sa asawa ko. Pero Mama Mia, sa tuwing gagawin ko yun, sa tuwing maiisip kong gawin ang bagay na pinapayo sa akin ng kaibigan ko,
ay may makikita na naman ako online. Mga nagsasabing dapat ipaglaban ko ang marriage naming dalawa ni Jacob. Na dahil kasal kaming dalawa ay walang pwedeng makapaghiwalay sa amin, kundi ang Diyos lamang. Sa tingin mo ba, Mama Mia, will ng Panginoon itong mga pinagdadaanan ko ngayon? Please, tulungan mo naman ako. Humihingi ng payo, Claire. Nako Claire, kung will ni Lord, hindi ko rin alam. Ikaw lang ang makakapagsabi niyan dahil ikaw naman ang nakatira sa buhay mo. Ikaw naman ang andyan sa sitwasyon mo, kaya ikaw lang ang makakapagsabi. Sa tingin ko tama ang kaibigan mo. Sa tingin ko dapat lumayo muna kayo ni Jacob sa isa't isa. Dahil sa tingin ko hindi mo pa napapatawad ang asawa mo. Sa tingin ko kahit na sabihin mong okay ka na, nagbago na ang asawa mo, alam ko sa loob-loob mo nasaktan ka ng todo. At hindi madaling mawala ang sakit na yon. Lalo pat ang taong dahilan nun ay araw-araw mo pa rin nakikita. Baka nga talagang hindi mo naman mahal si Anthony. Baka nga nakita mo sa kanya yung mga katangian ni Jacob dati. O baka nakita mo sa kanya yung mga katangian na gusto mo sana na meron si Jacob. Hindi ko naman sinasabing hiwalayan mo ang asawa mo. Hindi ko rin sinasabing magtiis ka dyan. Ang sinasabi ko, tanungin mo ang sarili mo at tanungin mo rin ang Diyos kung ano ba ang dapat at hindi mo dapat gawin. Naniniwala akong sasagot siya kapag taimtim ang dasal mo. Naniniwala akong sasagutin niya at i-guide ka niya sa path na dapat mong puntahan. Magtiwala ka lang. Maraming salamat Claire sa pagbibigay mo ng pahintulot para i-share natin itong kwento ng buhay mo sa ating mga tagapakinig. At kung kayo na nakikinig ngayon, kung meron kayong mga sariling kwento ng buhay na nais nyong i-share dito sa ating programa, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel, mag-click ng notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Please do like and share this video po. At malapit na talaga ang ating sariling kwento, pero please huwag kayong masyadong mag-expect. Hindi ko nga alam kung paano ko sisimulan na ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw po.